Amen. Ngayon po meron po akong hinandang pag-aaral. Ganun din po parang last time na hindi po to series. Ito po ay isang panandaliang isang araw na pagtuturo. And ang pinanggalingan po nito ay I was praying, thinking, contemplating sa ating Panginoon kung paano pa mas makakatulong ang simbahan sa mga emotions, personal na hinaharap ng mga tao. And this emotion can also affect your daily living. So ngayon, ito po ang pinakita sa akin ng ating Panginoon. So ang pinamagatan po natin ito ng help. Take note the feel. Okay, I feel guilty. Help. I feel guilty. So ang katotohanan po that every time that we feel guilty, ito po ay nava-violate ang ating conscience. Konsensya. Every time we feel that way, yung ating conscience ang nangungusap po sa atin. Mas madalas. At may pagkakataon din naman na kahit wala ka namang ginagawa, sabihin mo, wala ka namang inargabyado, but meron ka pa ring feeling na guilt. Guilty pa rin ang iyong feeling. Dahil ang guilt po ay nasa atin lahat. Hindi po yan nawawala. It's just there. At kung hindi po natin maunawaan ang katotohanan at kung paano natin maiibsan o mawala ito, o ano ang pinanggagalingan ng yung feeling of guilt na yon, at malalaman din natin kung ano ang kaisipan ng Diyos patungkol dyan, tayo po ay mananatiling bilanggo sa habang buhay. At alam niyo po ba, yung guilt feeling ay pwedeng ikasira ng mo. Now, sabi po sa James chapter 10, James chapter 2 verse 10, for whoever keeps the whole law stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Dito po nanggagaling ang lahat let me rephrase my word. Dito po nanggagaling ang karamihan ng pagiging guilty feeling na meron po tayo. Dahil, sabi nga ng Bible ni James, na whoever keeps the whole law, but once you just stumble on one, then guilty ka na sa lahat. So, ibig sabihin, ayan, guilty na tayo lahat. Amen? Guilty na tayo. Dahil, one way or the other, na nagawa po nating i-violate ang salita ni Lord. That's why there's a guilt feeling kapag laging meron kang nagagawang mali. But of course, hindi po yan ang ating pag-uusapan. Pero alam niyo po ba, ang pinaka-guilty talagang tao, grupo ng mga taong guilty ay mga Hudyo. Dahil kung pag-uusapan po natin yung binasa po natin sa James chapter 2 verse 10, sila ay guilty na dahil sila ay meron silang 600 plus laws na kailangang gawin. Now, ito po ay binigay sa kanila at hindi ko po alam bakit po pinipilit natin gawin dito sa Pilipinas. Because there's this thing na innate na rin naman sa tao na, gumawa ng mabuti o pag alam mong parang mali, alam mong mali. Kahit walang nagsabi sa'yo, parang alam mo, may mali doon sa ginawa mo. So, there's this guilt feeling. And imagine nyo nga, yung Hudyo, merong 600 plus na dapat gawing nila.
Tingin nyo kaya nagagawa nila yon, yung 600 plus na yon? Sa isang buwan, tingin nyo sasabit sila doon kahit sa isa? Sa tingin nyo sa isang linggo, sasabit na sila doon sa 600? Sabit na. Sa 3 araw, sasabit sila sa 600? Sabit. O lower, pastor. Tingin nyo sa loob ng maghapon, magdamag, sasabit sila doon sa 600 plus? Wala, sabit talaga. Ibig sabihin, wala silang araw na hindi may pakiramdam na guilt feeling because they violate their conscience, they violate yung dapat nilang gawin. That's why they feel guilty. At gusto ko po i-share sa atin ngayon kung ano po ang mga dahilan kung bakit meron tayong ganong guilt feeling. Mga more or less dahilan kung bakit meron tayong ganong pakiramdam. Okay? But of course, sabi ko nga po, hindi yun ang punto ng ating pag-uusap, yung sa James 2:10. Ngunit, iikot-ikot din tayo doon. Dahil kung ikaw ay na kay Kristo Jesus na, at ginawa mo na siyang tagapagligtas, at ikaw ay nakapag-isa na kay Kristo Jesus, ikaw ay napawalang sala na. Hindi ka na guilty. Amen. So ito po yung mga dahilan kung bakit we feel guilty. May na-disobey ka o ayaw mong aminin ang iyong pagkakamali. Kapag meron po tayong nagawang alam nating hindi tama, may it be according sa Bible o pinapagawa sa iyo ni Lord, o maaring dun sa moral law, the 10 Commandments, merong inuusig ka ng iyong damdamin na mali ang ating nagawa. Kaya there is a guilt feeling sa atin. At ganun din. At kung ayaw mo rin aminin nyo na nagkamali ka, nandoon pa rin yung guilt feeling. Whether you admit or not admit, the feeling of guilt is still there. Now, hindi po lahat ng guilt ay nanggagaling din dun sa laws of God. Sometimes, guilt feeling will come from self-imposed commands ang nagpapa-guilt sa atin. Yung ikaw mismo gumawa ka ng sarili mong batas para sa sarili mo. Sige, simula ngayong araw na to, hanggang sa Wednesday, hindi ako kakain ng cake. Ayan na. Nakaisang araw ka na, tagumpay ka, hallelujah, praise the Lord. Lunes, nang tayo'y nalagpasan mo. Martes, mayroong may birthday. Alam mo, isang araw na lang, ngunit ikaw ay nag-give in dahil paborito mo yung cake na hinanda ng iyong kaibigan. So you impose something sa iyong sarili that makes you feel guilty dun sa ginawa mo. Amen? So you feel guilty also dahil sa iyong self-imposed command. Now, sabi po sa James 4, verse 17, therefore, to him that knoweth to do good, and do it not, to him it's a sin. Sa ibang version, so whoever knows the right thing to do, and fails to do it, for him it is sin. Remember, it is sin to know what you ought to do, and then not do it. Then not do it. Kaya meron po tayong pakiramdam na we are guilty on one thing because we impose something we know we should do it. Alam mong dapat mong tawagan, hindi mo tinawagan. Alam mong dapat ibinigay mo na dapat to sa kanya, ngunit hindi mo ibinigay.
Natapos na ang maghapon, nung gabi, inuusig ka. Naku, parang nagigilty ako, dapat binigay ko to sa kanya. Why? Dahil meron kang dapat ginawa, ngunit hindi mo ginawa. And there are a lot of, bawat isa sa atin merong ganon. Alam mong dapat, mga simpleng bagay sa bahay na dapat mong gawin. Sa pinakamabigat na pagkakataon, dapat dinala mo na yung magulang mo sa ganito. Dapat binisita mo pala yung magulang mo. Mga ganong bagay. Then, pagkatapos nun, nagkaroon ka ng guilt. Ba't kasi hindi ko binisita? Kaya pala pinabibisita sa akin ng Lord. Kasi may kailangan. So, there is guilt. And mamaya matututunan din naman natin, huwag po kayong mag-alala, hindi ko po kayo iiwanan na puro guilt na lang ang pinag-usapan natin. Hintayin nyo hanggang dulo. Ang sumunod po sa Matthew 5, if you offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First, be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Ibig sabihin, alam mong meron kang dapat iayusin pa muna. Ay, church ngayon magsisimba ako. Pero alam mong dapat mong ginawa kahapon, dapat mong ginawa kaninang umaga, ngunit hindi mo ginawa. Ang priority ng Panginoon, although alam ni Lord, mahalaga ang gathering together, mahalaga ang iyong offering sa simbahan, ang iyong pagdalo sa simbahan dahil makakatanggap ka sa Kanya. Ngunit, I believe mas mahalaga sa ating Panginoon, yung mga alam nating dapat muna nating gawin, ay magawa natin. At hindi natin sinasarado ang ating tenga, ang ating konsensya sa mga ganong bagay. Tama po ba? Now, pangalawang dahilan, dahil sa may nangyari sa nakaraan o disappointments na hindi mo kayang pakawalan. Alam niyo po, lahat naman ng feeling na ay nag-uugat, o yung guilt feeling, ito po ay nag-uugat sa nakaraang pagkakamali. Tama? Hindi ka naman guilty sa hindi pa nangyayari eh. Guilty ako kasi hindi pa ako kakain bukas. No, you don't feel guilty because of tomorrow's, what will offer to you o yung mga magiging decision mo para bukas. You only feel guilty, take note always, feel guilty. You only feel guilty of the past. Mistakes, decisions na iyong ginawa. So lahat ng guilt feeling ay nag-uugat sa nakaraang pagkakamali, sa mga sana ng buhay. Alam niyo po yung mga sana ng buhay? Sana hindi ka na lang umalis. Kung hindi lang sana ako umalis, hindi nangyari to sa marahil sa aking pamilya, sa aking bahay. Sana. So there's always, meron sana ako nagawa dahil kung nandyan ako, ba't pa kasi ako umalis? Ba't pa kasi ako nagsumama sa birthday? Ba't pa kasi ako nag-zumba? Ba't pa kasi ako whatever na sana. Sana ginawa mo ang tingin mong tama. Alam mo, pwede mo namang gawin, itama yung isang bagay, ngunit hindi mo ginawa. So now, it's haunting you, the guilt feeling, what you should have done doon sa mga panahon na yon. O sana pinagbigyan mo na lang. Hindi mo na inaway. Dahil nung nag-away kayo, ang daming naging resulta. This is what they call a butterfly effect. May isang bagay na pangyayari sa buhay ng isang tao, pag binago mo yun, mapabago na lahat ang future. So may ganung pangyayari sa ating buhay. O sana hindi ka na sumagot. Hindi mo na siya sinagot na, oo, I love you too. Buwisit pala tong asawa ko. or yung boyfriend, dahil napa-oo ka dun sa boyfriend na yun, sa babaeng yun, naubos ang bank account mo, manguhut-hut pala.
Marami kang sana sa buhay na dapat naiwasan mo. At merong isang pinakamabigat na sana ng buhay na sana ay hindi natin maranasan. May nangyari po sa buhay ni Job na napakatindi. Na dumating siya sa punto na sabi niya, sana hindi na lang ako pinanganak. Job 1. Finally, I think this Job in 3. Finally, Job cursed the day of his birth by saying to God, blot out the day of my birth and the night when my parents created a son. Nagkaroon siya ng regret, guilt, feeling sa nangyari na gusto niya na sanang kalimutan na lang na ako'y pinanganak dahil sa nangyari sa kanyang buhay. Gusto niyang tapos na ang kanyang, Lord, bawiin mo ng aking buhay. Ngunit alam natin ang nangyari kay Job sa mga dumalo sa ating discipleship club. Amen? So yan po ang mga sana ng buhay. Sometimes there's too much pressure dun sa ating guilt na nararamdaman na we just want, parang kay Job, surrender everything. But pinagpala ka kapatid dahil nandito ka. Dahil mauunawaan mo ang mga bagay na yan. Amen? Now, pangatlong dahilan kung bakit meron kang guilt o marami kang guilt feeling, perfectionist ka kasi. Feeling mo, hindi ka dapat nagkakamali. A person who always wants their way to be laging yun ang maging mangyari will always feel frustrated or feel guilt doon sa bagay na yun dahil hindi na pangyari yung gusto niyang mangyari. Parang hindi ata diretso tong poste na to Gusto ko diretso tong poste. Ba't ba kasi wala ako doon nung, sa'yo yung bahay na yun? Tuloy, nandun yung, you feel you're in charge, everything should be okay because you're there. Kapag wala ka doon, hindi mangyayari na maganda. So you feel guilty kapag merong hindi maganda because tingin mo, hindi ka pwede magkamali sa mga decision mo, sa mga ginagawa mo sa buhay. That's why yung mga tao namang okay lang, wala lang, sila masasayahin. Nasunog na yung bahay, okay lang, kahit nasunog. Siya ay nakaiwan ng kandila, siya lahat, pwedeng isisi. Pero walang guilt feeling. Hindi sila ganun kasi ka-perfectionist na tao na dapat mangyari sa kanyang kumpas ayon sa kanyang gusto. Kaya yung mga taong yun, mababa blood pressure. Hindi siya hypertensive na tao. Relax siya. Marahil. Amen? Nakikita nyo na ba kung saan kayo dito? Huwag nyo na itaas ang kamay nyo. Kapag ikaw po ay perfectionist, laging may dahilan na magigilty ka. So, bakit? Kasi lagi ka na lang nangihinayang kasi gusto mo doon ka bumili sa pinakamurang tindahan ng gulay. Nangihinayang ka sa yung binili, nangihinayang ka sa ulam, nangihinayang ka sa yung damit. Bakit mali yung damit mo? Gusto mo eksakto lahat. Katerno, kung pink ang damit mo, pink ang sapatos mo. Hindi, nakita ko lang kasi si Sister Karen. Pink ang damit, pink ang sapatos. Hindi siya alis ng bahay kapag hindi pink ang kanyang sapatos. Kaya siguro na late ng konti. Sa kakahanap. Kapag meron kang one mistake out of 100, 99 ka. Guilty ang feeling mo. Sa school. Man, kung alam mo lang, dati 75, kontento na kami. Makapasang awa lang kami.
76, 77, naghahanda na kami ng cake, ng ice cream. Tapos ikaw, 99, ang sama-sama pa ng loob mo. Guilty ang feeling mo. Bakit hindi mo na perfect? Kasi may isang tanong doon na medyo nalito ka lang. Pakawalan mo na ang sarili mo diyang, kapatid. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka perfect. But before that, let me tell you, you may not be perfect, but you are already perfect in your spirit. Ang pinag-uusapan po natin hindi perfect dito in your actions and in your thoughts, in your thinking, sa inyong mga desisyon. Hindi perfect yun, mga decision nyo, yung mga ginagawa ninyo, hindi perfect. Pero pag ikaw'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus, ang iyong espiritu, perfect. That's why if we can renew our mind and tap into our spirit, which is perfect, created in the image of God, and exactly like Jesus, bawat decision mo perfect. Bawat ginagawa mo perfect. Bawat galaw mo perfect. Eksakto ang iyong timing. Hindi kayong kaupo mo pa lang para magkape, biglang may tatawag ka, hindi po ba nahihigop? Konti na lang, maling-mali ang timing mo. Biglang may uutos na naman, di pa sumasayad ang puwet mo sa upuan. Wrong timing. Mga maling desisyon na ginagawa natin. You know? Kasi nga, in our spirit, we are perfect. But in our actions, in our decision, baka hindi. O hindi talaga. So, bigyan mo ng allowance ang sarili mo. Kapag nakakuha ka ng 99 na grade out of 100, masaya ka na. Magpa-cake ka naman na. Amen? Now, merong isang propeta, I believe he's a perfectionist. Si Elijah. There he came to a cave where he spent the night. The Lord speaks to Elijah, but the Lord said to him, What are you doing here, Elijah? And Elijah replied, I have zealously served the Lord God Almighty, but the people of Israel have broken their covenant with you, torn down your altars, and killed every one of your prophets. I am the only one left now, and they're trying to kill me. So, si Elijah ay napag-atasan ng ating Panginoon, i-win back ang Israelites dahil sila ay napunta na sa idol worship para manumbalik sa ating Panginoon. Ngunit sabi niya, nabasa natin, zealously, sabi niya, compassionately, mainit talaga ang kanyang puso sa pagdala sa Israelites muli sa Panginoon. Ngunit, hindi niya nagawa. At alam po natin ang sumunod na kwento kay Elijah. Na-depress siya, nalungkot siya. Because akala niya, sa kanyang kapangyarihan niya, madadala ang... Alam niyo, kapag ginawa mo na ang tingin mo dapat mong gawin, at walang nangyari, hindi mo na kasalanan yun. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi mo na kasalanan yun. Ginawa mo na eh. Dahil may limitasyon lang ang ating pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng akuin ang resulta ng isang bagay. Sinabi ni Lord, okay, anak na Loie, magpasimula ka ng simbahan, simula mo sa BF Resort. Nag-pandemic. O sige, labas kayo sa McDonald's. Ang dami nangyari. Dumami tayo, kumonti tayo, dumami tayo, kumonti tayo. Kasalanan ko? Bahala na. Si Batman. Ibig sabihin, I don't blame myself kung mayroong ibang piniling umalis. Pinili nila eh. Di ba? Meron namang nanatili. Pinili nilang nanatili. So, praise God at pinili nilang nanatili. Ngunit ako'y naniniwala sa bawat simbahan, meron nang itinalaga ang Panginoon na mga tupa na doon sila lalago. Doon sila kakain, doon sila maalagaan. Kaya si Pastor, kausapin niyo ako, Pastor, gusto ko sana lumipat sa ibang simbahan. Ganun ba? O sige, kinausap ka ba ni Lord? Opo, go. Kung saan ka lalago. Hindi mo ako pipigilan.
good luck kung pigilan kita. Hindi, hindi. Sabi mo, galing na kay Lord eh. Lagi naman, pigilan ko pa si Lord. Yan na pala ang sabi sa'yo ni Lord eh. Kaya kung may decision ka, decisionan mo. Buong buo. Kaya ito po sa ating simbahan, I just do what the Lord's telling me and my family, my wife, in leadership. Ginagawa lang natin ang dapat natin, ang ginagawa natin. Galing kay Lord. Ang resulta, hindi ko alam kung kailan yung malaking resulta, pero ito po ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Ayoko pong magpaka-Elijah. Magmumukmo ako sa gilid. Amen? At ipapataw ko ang guilt sa aking sarili sa mga bagay na hindi ko naman kontrolado ang resulta. Now, ano ang consequences ng guilt feeling? Anong consequences? Magulo ang utak mo at hati ka palagi. Habang hindi pa nare-resolve yung guilt feeling diyan sa iyong kalooban, sa iyong kaisipan, sigurado, ikaw ay hati, ang ulo mo ay magulo. Ganito, hindi mo alam kung dediretso ka o atras ka, kakaliwa ka o kakanan ka. So habang hindi kayo nagkakasundo ng iyong kalooban because of that guilt feeling, hindi ka makakausad sa buhay. Hindi magtutugma ang iyong mga lakad. Sabi nga po sa Amos chapter 3 verse 3, two people will not walk together unless they have agreed to do so. Unless na-resolve mo ang issue mo doon sa area na you feel guilty about, sa nakaraan, naging boyfriend mo noon, o sa mga decision mo noon, paglipat mo ng bahay, binili mo, niregaluhan mo, ang daming nangyaring pangit dahil sa isang event na yon, and you have that guilt feeling until now, this is the reason why hindi tayo makausad sa ating buhay. Kasi dala-dala pa rin natin ang yung guilty feeling na yon. You cannot walk together unless you agree to walk together. Pangalawa, uubusin ito ang lakas mo, emotionally drain ka. Ubus ang lakas ito. Dahil lagi mo na lang naiisip yung bagay na tingin mo na dapat hindi mo ginawa, dapat na dinesisyonan mo, dapat na ginawa mo pala dapat, o dapat hindi ka umalis o nanatili ka dapat. Yun yung mga uubos ng iyong lakas dahil kapag ikay napag-isa at habang nagkakape kang nakatitig sa malayo, yun pala ang nasa isip mo. So it will drain you emotionally. Nakakapagod, exhausting. Wala ka namang na-accomplish sa sasadula. Nire-rehearse mo sa iyong isip yung pangyayaring yun. Sana ito ang ginawa ko. Yung sana ng buhay. Walang nangyayaring maganda. Pangatlong consequences of guilt feeling, pagdududahan mo ang Diyos sa iyong prayers at ang kanyang pag-ibig. Sabi po sa James chapter 1 verse 6, but let him ask in faith with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven, tossed by the wind. So bakit po nagkakaroon tayo ng doubt? At bakit po tayo nagkakaroon ng duda? Kasi nga po, ang feeling po natin, we violate something, meron tayong dapat ginawa, at si Lord baka galit sa atin. Kaya ang feeling mo, ang panalangin mo ay hindi umaabot sa langit hanggang kisame lang. Dahil doon sa minsang pagkakamali mong nangyari sa nakaraan. Siyempre, ang resulta niyan, wala kang ang confidence sa paglapit sa Panginoon. Dahil una, nahahati ka, guilty ang feeling mo, hindi ka makalapit sa Lord with confidence. And 1 John 5:14 sabi, and this is the confidence that we have toward Him,
that if we ask anything according to His will, He hears us. Paano nga naman kung wala kang kumpiyansa ng lumapit? Dahil tingin mo, dapat mong ginawa, hindi mo ginawa. Dahil tingin mo, you have that, naahati ang iyong kalooban. An unstable man and a double-minded man is unstable in all his ways. A double-minded. Dalawa, lagi ang naghahati sa'yo. Aabante ka ba? Atras ka? Ayusin ko ba to o wag muna? It's double-minded. And if you are double-minded, of course, there will be no confidence. And if you have no confidence, how can you approach the Lord sa iyong mga panalangin? Kaya napaka-bigat po ang mga consequences kung pinapanatili natin yung guilty feeling na yun. Now, you doubt God's love. Pagdududahan mo ang Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Katulad po doon sa Malakay, dahil sila ay namuhay sa kasalanan. Pero sa Malakay 2, ang sabi ni Lord sa kanila, I have always loved you, says the Lord. Pero anong sabi ng mga Israelites? Really? How have you loved us? Sino kaya ang nagsasabing totoo dito? Si Lord na nagsabing, I have always loved you? O yung mga taong nagsabi totoo? Paano mo kaming minahal? Sinimulan na nilang pagdudahan ang pag-ibig ng Panginoon. Because they violate God's law. And of course, when you violate God's law, there's this tendency of guilt feeling. Hindi ka mapapakinggan, sarado ang taingan ng Lord, galit ang Lord sa iyo. So, ba't niya ako mamahalin? So you begin to doubt God's love. And that's a serious thing. Ito po ang pinakaseryoso sa lahat. Kung yung lahat na narinig niyo po ay napakaseryosong consequence ng guilt feeling, itong pang-apat ang pinakaseryoso. Magastos. Tama? Magastos po kapag nanatili ka dyan sa guilt feeling na yan. Kasi gusto mo laging bumawi. Na pag maltratuhan mo yung pamangkin mo nung bata, nung lumaki, gusto mong bawian. Kasi pinagkukukurot mo nung bata. Binibitin mong patiwarek nung bata. Ngayon nung lumaki, naku, malaki na to. Kaya nung nag-request ng kunti, sige, panay ka, sige. Panay, labas ang pera mo, bumabawi ka, magastos. Bibilan mo ng kung ano-ano. Dahil na pag maltratuhan mo, instead na pag-ibig sana ang iyong motibo sa pagtulong, guilt ang iyong motivation. Kasi, inaapi-api mo noong siya'y bata pa. So, pinagmalabisan mo, pinagdamutan mo, pinagsalitaan mo ng masasakit. Kaya ngayon, bawi to the max ka. Gastos dito, gastos doon. Ibigay. Sa anak din natin, ganun din. Nung bata, napagmalabisan marahil natin. Nung paglaki, gusto mong bumawi. Guilt kasi ang nagmo-motivate na sa atin. You know, love should be the motivation why we do good things sa mga kapwa po natin, sa tao po. Amen? Ano pa? Ito. Nagiging sobrang bait. Guilty eh. Pag uwi, may dalang flower. Ano naman ginawa mong mali? May pansuhol ka. Ang bait, ano? Hindi mo pa inuutosang maglaban, naglaban na. Kasi nabasag niya yung baso, merong nagawang mali. Guilty yung feeling. Ang sipag, ang bait. Parang hindi makatotohanan. May lagnat ka pa, ano ba nakain mo? So, ganun po ang nagiging consequence ng may guilt feeling. Ay, ito talaga, medyo seryoso to. Kalungkutan at laging nagmumukmuk.
Kapag meron po tayong ganong feeling, guilt feeling, gusto nating malungkot tayo. Ayaw natin sa party. Ayaw natin sa usapang masasaya. Hihiwalay mo ang sarili mo. Kasi alam mong meron kang ginawang hindi dapat mong ginawa na guilty ka. Gusto mo nagmumukmuk ka. Merong pity party na nangyayari. At ito'y makikita rin po natin sa buhay ni Elijah. Kaduktong lang po nung kanina. When Elijah heard this, he was afraid, so he ran away to save his life. He took his servant with him, and they went to Beersheba in Judah. Then Elijah left his servant in Beersheba and walked for a whole day into the desert. So nagpakalayo-layo siya. Then he sat down under a bush and asked to die. Siya ay na-depress. Siya ay nalungkot. Dahil hindi niya nga nagawa yung pinagagawa ni Lord sa kanya. I've had enough. Lord, take my life. I am no better than my ancestors. Kasi nga feeling niya perfect siya kanina. Katulad na nabanggit po natin. At effect ng guilt dahil hindi mo nagawa ang dapat mong gawin, ang pinaka-extreme na pwedeng mangyayari ay magpakalayo-layo ka na lang. Mag-pity party ka, magmukmuk ka, magpakalungkot ka sa buhay mo. And actually, isa sa paraan niya ng dyablo para ka masolo. Kapag solo ko na, marami naghihintay na buitre dyan sa paligid para lamunin ka. So si Elijah ay nagpakalayo-layo, humiwalay sa karamihan at na-depress. So nagawa niya nito dahil sa kanyang feeling na pagkukulang sa pagbabago ng kaisipan ng Israelites. Isa pa. Ready na kayo dito? Siya ay madaling magalit. Ang taong may feel na guilty siya, madali siyang magalit. Hindi mapaliwanag na galit. Sa isang bagay lang, galit na. Naitanong mo lang yung area na kung saan feeling niya guilty siya, nagtataas ang kagad ang boss. Huwag na natin pag-usapan yan. Nangyari na yan. Hindi na dapat pinag-uusapan yan. Kakatakot ba? Kakatakot, lumalabas ang pangil. Madaling magalit. Hindi mo makausap ng may hinahon. Dahil, meron siyang guilt feeling dun sa lugar na yon. Now, katulad po ni David, David burned with anger against the man na tinutukoy dito, ay yung, kasi binanggit ni Nathan na merong tao daw, na may ginawang mali sa isang tao. So, pinapaliwanag ni Nathan yun. Sabi ni David, ha? Sino yan? Hulihin natin yan. Dati po kasi akong theater actor. So, as surely as the Lord lives, sabi ni David, the man who did this must die. Yun ang sabi ni David. Dapat patayin tong tao na to. So he must pay for that lamb 4 times over because he did such a thing and had no pity. Ngunit diniretso siya ni Prophet Nathan. Ang sabi niya kay David, you are the man. This is what the Lord, the God of Israel says, I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. Pumunta lang si Nathan doon, binanggit lang kay David ang pangyayari sa isang matalinghagang kwento, ngunit nang unawaan kagad ni David at nag-aktong parang hindi niya alam ang nangyayari at kunwari galit. Ngunit siya pala ang tinutukoy ni Nathan. So ang taong merong, alam niyo po ba kasi ang ginawa ni David? Type niya si Bathsheba.
Dahil nagkataon nung araw na yon, si Bathsheba naman, ewan ko ba, ba't naliligo doon? Si David daw ay nasa taas ng palasyo, nasilip niya habang naliligo. Nasilayan niya ng kanyang mga mata, nagustuhan niya. Ngunit si Bathsheba may asawa na. So ginawa ni David, yung asawa niya, papuntahin sa labanan at siguraduhin mamatay yan. Kaya pagdating ng mga, namatay yung asawa ni Bathsheba, okay, aking ka na. Pero yun ay sadyang ginawa ni David. Kaya hinarap siya ni Prophet Nathan. So ang pagpaproject ng galit minsan ay pagiging guilty niya sa pagkamatay o pagkagawa ng isang bagay o at this instance, pagkamatay ng asawa ni Bathsheba. So maraming tao laging galit kapag napag-uusapan ang bagay na they feel guilty about. Change topic agad. Madaling magalit kapag napag-uusapan. Now, ito po yung pinakamaganda na dapat natin maunawaan sa ating pagtitipon. How to deal or stay away quickly from guilt feeling. Paano nga ba? Una, aminin na may guilt feeling ka. Aminin na meron ka talagang, yun yung something na nagaan pala sa'yo. Sinasantabi mo palagi, ngunit laging bumabalik. Yung pala, yung guilt feeling na yun. Aminin mo na meron. Kasi we cannot solve a problem until hindi mo inamin. Suruin mo kung tama ba, may dahilan ba yung feeling na yun. Dahil that could be your conscience. Kasi kung may dahilan, conscience is the one speaking to you. But remember, your conscience will not, hindi ka i-condemn. It will speak to you politely and maayos. Pero siyempre, dahil katotohanan na binabanggit, that could be, kaya may dating na guilt. So ang sagot mo, yes or no. But remember, your conscience is the voice of your spirit. They speak to you but not condemning way. Ang pangungusap niya sa'yo, hindi ka niya inuusig, meron lang siyang gentle nudge. Hoy, yung baka... So kung nagkamali ka, dapat nang itama. Pero kung hindi naman, ito naman ang sagot po natin. But doon pumunta tayo in 1 John 1:8. Kung ang sagot mo ay yes, kasi parang may dahilan nga, kasi parang, well, this is 1 John 1:8. Ang sabi, if we say that we have no sin, we are fooling ourselves. The truth is not in us. But if we confess our sins, God will forgive us. Now, if what you did is wrong, without condemning yourself, because lahat po to ay nabayaran na ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi mo kinakailangan magpenitensya, gumawa ng pasakit sa katawan mo para mabayaran mo. Ang Panginoon na ang nagbayad nun. But there's this conscience sa'yo na hinahunt ka kasi there's this thing in 1 John 1:8 and 9, we need to confess. Ang confession po dito, hindi katulad ng religious confession na natutunan natin nung bata tayo na kailangan pumunta ka sa isang aparador na may butas-butas, i-confess mo doon ang kasalanan mo. Pag nasabi mo, bibigyan ka niya ng reseta o 10 ganito, 3 ganito. It's a reseta yun di ba? Pag nagawa mo yun, napatawad ka na. Hindi po yun. Ang ibig sabihin ng confess or confession is to say the same thing. Sabihin mo nakaparehas ng sinasabi niya. Ano ibig sabihin nun? Kung ang sabi ni Lord, ito ay kasalanan, dapat ikaw, sabihin mo rin, Lord, kasalanan nga yan. You say the same thing. Kapag meron kang ginawang isang bagay, halimbawa, binalibag mo yung upuan, nag-create ka ng ingay para lang ilabas ang anger mo, para malaman ng buong bahay na galit ka nung... If you will not say, Lord, mali yung ginawa ko, kapag pag kumalma ng lahat and everything, kailangan dumating ka sa punto, ma-identify mo ang pagbalibag ng upuan ay hindi tama. Lord, di ba? Hindi tama. Oo, sasabihin ni Lord, hindi tama ang pagbabalibag para malaman lang na may galit ka. Lord, mali yung ginawa ko. Yun yung saying the same thing. Sinabi ni Lord mali, sabihin mo rin, Lord, mali yung ginawa ko. Then,
doon ka napapalaya doon sa konsensya mo of guilt feeling. At hindi mo na mataas ang porsyento, hindi mo na uulitin. Bakit? Inamin mo, kaparehas ang sinabi ni Lord na mali yun, at ikaw sinabi mo, mali din. Kaya mahalaga yung confess. Now, hindi mo kinakailangan, confess sa akin, confess kung kanino. You just say the same thing. Lord, yung ginawa namin nun, alam ko mali, Lord. Oo, alam ko mali. Hindi tama, hindi ko na dapat ginagawa. Lord, salamat, ako'y pinatawad mo na doon. That is confession. Yun, kung yes ang sagot mo kapag inamin mo na meron kang ganong guilt feeling. Pero ito naman, baka naman, demonyo lang ang nanguusig sa'yo. Yung demonyong kapitbahay mo. Yung demonyo, hindi yung demonyo. Demonyo lang nag-uusig sa'yo at walang basihan. Dahil yan ang paboritong gawin ng demonyo. Usigin ka sa iyong nakaraan kahit wala namang dahilan na. Hoy, demonyo! Tumigil ka. Huwag niyo sasabihin sa harapan ng mister niyo, baka isipin niya siya ang sinasabihan niyo. O kung sino man. Sa banyo, kayo mag-isa, sa prayer room niyo, demonyo ka, hindi. Ako'y pinatawad ng Panginoon. Walang dahilan niyang pinag-uusig mo sa akin. Yung pina-feeling guilty mo ko. Tapos na yan, bayad na yan. Wala nang dahilan dyan. Yun po ang dapat na sinasabi natin. Amen? Kung walang dahilan. At ito po ang dapat mong tindigan ang katayuan mo kay Kristo Jesus. Kapag walang dahilan, ang guilt feeling, at ito isang paraan ng demonyo para lumayo ka sa Diyos. You know, ito ang kanyang expertise. Uusigin ka at tatakutin ka. Hala ka, sige. Dahil sa ginawa mong iyan, mamayang pag natulog ka. Uusigin ka. Yung kalooban mo. Kaya dapat tindigan po natin. Tindigan natin ang katayuan natin kay Kristo na ikaw ay pinatawad na sa lahat ng iyong kasalanan. Noon, ngayon, at bukas, at magpakailanman. Yun po ang tindigan natin dahil walang basihan, ibig sabihin walang dahilan na ikaw ay ma-feel guilty. Mapapalaya ka nun. Now, sabi po sa Romans 8, verse 1. So now, anyone who is in Christ Jesus is not judged guilty. Not judged guilty. Bigyan po ko kayo ng isang larawan ng not judged guilty. Pinatawag ang isang tao. Sabi, siya ang may gawa nito. Gumawa ng position paper, kumuha ng PAO, lawyer, dinala sa hukuman. Matapos ng matagal na pagdinig ng kaso, lumabas siya, not guilty. Hindi po yung isa na patunayang guilty sa loob. Pero sige, pinatatawad ka namin, lumabas ka na lang. Iba po yun. Iba po ang ginudge not guilty at yung guilty ka pero pinatawad ka lang kaya lumabas ka na. Iba po yun. Ito po tayo. Ito po ikaw. You were judged not guilty. So bakit meron ka pang guilt feeling? Not guilty na nga eh. Pangalawa, alam mo kung saan nag-uugat ang guilt feeling mo. So, hawig din yan ng isang pinag-usapan natin. Ito ay nagmumula sa nagawa mo, pero kung ikaw ay nalinis na ni Jesus, tapos na yan. O ito ay maaaring nagmumula sa unresolved issues sa buhay mo. So, kung may kakayanan kang ayusin, pero kung di mo pa na-resolve, yan nga siguro ang dahilan ng ganong feeling.
Pangatlo, lumakad tayo sa Espiritu. How to deal or stay away quickly from guilt feeling? Lumakad ka sa Espiritu. Sabi po sa Galatians chapter 5 verse 16, sinasabi ko sa inyo yon, mamuhay kayo sa Espiritu at hindi nyo mapagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Kasi po yung feeling, ayan namumuhay sa realm ng pakiramdam. Maaring totoo, maaring hindi. Dahil nandoon siya sa realm, sa mundo ng pakiramdam. Pero sabi na sa binasa natin sa Galatia 5, versikulo 16, binasa po natin, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo mapagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Kung tayo ay namumuhay sa Espiritu, we walk in the Spirit, not in the flesh, mamamatay yung guilt feeling na yan. Dahil yan, maari ay feeling lang. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang feelingera. Sabihin mo sa iyong likod, huwag kang feelingera. Pag guilty ka pa, wala ka naman dapat i-guilty. Feelingera ka masyado. Ito yung magandang huwag feelingera. Pangapat, how to deal or stay away quickly from guilt feeling? Malaman mo na hindi ka perpekto. You are perfect in your spirit but not in your actions and thoughts. Malaman mong hindi ka perpekto. Kasi nga, kung feeling mo, lagi kang perfect, ang taas ng porsyento, lagi kang guilty sa mga ginagawa mo, sa decision mo, tingin mo dapat tama pero ba't naging mali? Give yourself an allowance. Para yung guilt ay walang kapitan sa iyong buhay, sa iyong pakiramdam. Now, pero perpekto tayo sa ating espiritu. Sabi po ni Jesus, Matthew 5:48, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. In other words, if our Father is perfect, and Jesus reflects the image of our Father, and Jesus is perfect, and we are in Jesus, so therefore I conclude, if A is equal to B, and B is equal to C, therefore A is equal to C. You are perfect in your spirit. Amen. Perfecto ka na sa iyong espiritu. Sabihin mo nga sa iyong sarili, perfect ka sa espiritu. Now, kung meron po tayong dapat matutunan sa araw na to, kalimutan nyo na po yung kanina. Ito po ang huwag niyong kalilimutan. Your ultimate sacrifice for a guilt-free life. Who wants to have a guilt-free life? Taas ang kamay. Ano yan? Action yan eh. Okay. Who wants to have a guilt-free? Habang buhay, hindi na kayo pwedeng usigin ng feeling na yan. Ito po yun. Makinig at basahin at unawain ng mabuti. Mabahaba po ito ng konti. Pero punong-puno ng katotohanan. Hebrews 10, verse 2. If the law could make people perfect, referring to the Old Testament law with all their sacrifices sa mga animals, bulls, and goats, if the law could make people perfect, those sacrifices would have already stopped. Anong ibig sabihin ng sinabi? Kung kaya niyang maging perfect yung tao sa pag-aalay nila noon, di dapat tumigil na sila sa pag-aalay. Ngunit anong ginagawa ng mga tao doon sa Old Testament? Taon-taon sila nag-aalay, naghahandog ng animal sacrifice for their sins. Taon-taon po yon. Kaya ito po ang argumento dito sa Hebrew. If the law could make people perfect, those sacrifices would have already stopped. They would already be clean from their sins, and they would not still feel
guilty. Ang kabaliktaran, they feel guilty dahil hindi naman perfect ang sacrifice nila noon. Yun ang kabaliktaran ng binasa natin. They always feel guilty dahil yung sacrifices nilang bulls, goats, animals, hindi perfect. Kaya taon-taon, they always offer sacrifice. But that's not what happens. Hindi sila napa-perfect. Their sacrifices make them remember their sins every year. Ang ginagawa pa nga nila, kailangan nilang alalahanin ang kanilang kasalanan na nagawa taon-taon. Anong nagawa mo this year? Let's say, nung 2020, anong ginawa mo? Ito ang alay ko dyan. Nung 2021, ano namang ginawa mo? Meron na naman, pero yung iba nawala na, pero meron pa rin. So naalala mo ang iyong mga ginawa. Nag-offer ka ng sacrifice para maging malinis ang iyong kasalanan. 2022, inalam mo uli ang iyong kasalanan. Nag-offer ka. 2023, malapit na matapos, mag-isip ka ng iyong mga kasalanan para i-offer natin yan sa Panginoon. Paulit-ulit, lagi kang conscious sa iyong mga ginagawa, kaya guilt ang feeling mo. Ba't ko na naman kasi ginawa yon? Kung ngayon, sasabihin ko sa inyo, isipin nyo ang ginawa nyong kapalpakan sa taon, kahit hindi pa tapos ang taon. Pag pinag-isip ko kayo, sigurado matapos yung isipin, guilty ang feeling ninyo. Isipin yung pinakamalalang ginawa nyo. Ako meron ako isang pinakamalalang ginawa na patuloy kong tinatanggal sa aking kaisipan. Hindi ko na sasabihin. Hindi naman malas, it's just something na sana hindi ko ginawa. Parang ganun lang yan. Malit na bagay lang, pero para sa akin, malaki. Na bumabalik. Ano yun? Kasi pag inaalala nyo yung maling ginawa nyo, guilt ang ipapasok niyan. Sana hindi na ako sumama talaga sa kanya eh. Iniiwan din pala ako. May hugot, ano? Sana pala, nagtapos kaagad ako ng eskwela. Hindi ko tinigil. Sana maganda ang buhay ko ngayon. Pag pinag-isip ko kayo, guilt ang dadaling yan. Yun ang nangyayari sa kanila taon-taon. Iniisip nila ang kanilang kasalanan, kaya guilty sila lagi sa kanilang pakiramdam. Because, it is not possible for the blood of bulls and goats to take away their sins. Hindi daw posible matanggal ang kanilang kasalanan sa dugo lamang ng bulls at ng mga kambing. Verse 5. So when Christ came into the world, He said, "You don't want sacrifices and offerings, but you have prepared a body for me. You are not pleased with sacrifices of animals killed and burned, or with offerings to take away sins." Then I said, "Here I am, God. It is written about me in the book of the law, I've come to do what you want." Pinag-uusapan ang sakripisyo para sa makasalanan. Sabi ni Jesus, hindi mo naman talagang gusto yung alay nila, ang gusto mo yung perfect. Kaya ako'y nagkatawang tao. Sabi ko, Lord, sabi ni Jesus, eto ako Panginoon, eto ako Diyos. And Jesus is our ultimate, perfect sacrifice that will clean the sin of the world. Then, so Christ first said, you don't want sacrifice. So, parang ine-expound na lang ng writer. So Christ said, you don't want sacrifices and offerings. You are not pleased with animals killed and burned, or with sacrifices to take away sin. These are all sacrifices that the law commands. Then he said, Jesus said, "Here I am, God. I have come to do what you want." Now, pinaliwanag ng writer. So God ends the first system of sacrifices. Ano yung first system of sacrifices? Yung Old Testament na paulit-ulit, taon-taon nag-aalay. And start with His new way. Ano yung new way? Si Jesus ang naging sakripisyo para sa ating kasalanan. Jesus Christ did the things God wanted Him to do,
And because of that, we are made holy enough for all time. Jesus offered his life as a sacrifice, and because of that, we are made holy through the sacrifice of Christ's body. Christ made that sacrifice one time. Sabihin po natin, one time. Hindi na siya babalik dito sa lupa para mag-offer uli ng sakripisyo para sa ating kasalanang nagawa last year. Hindi na po, enough na yung ginawa niya 2,000 taon na nakalilipas. Nilinis niya na ang ating kasalanan mula nung tayo pinanganak hanggang sa oras ngayon, hanggang sa kinabukasan. Enough for all time. Now, tell me, if there is not an ultimate sacrifice for us to have a guilt-free life, then tell me what? Kung hindi ito ang magtatanggal ng guilt feeling sa inyo, whether sinadya nyo yung nagawa nyo noon, na dapat meron kayong nagawang mas maganda pa, hindi nyo na dapat ginawa, umalis dapat kayo, o dapat hindi na kayo umalis, pero ginawa nyo pa rin, this is the ultimate sacrifice. Remember that you have been cleansed. Kaya hindi na tama balik-balikan natin ang maling ginawa natin kahapon. Kasi habang ginagawa natin ang maling ginawa natin kahapon, guilt ang dadalhin niyan. Sino po ba ang may maling ginawa dito kahapon at noon-noon? Lahat po tayo. For all have sinned. Yung hindi nagtaas, baka perfect po kayo. So, magigilty rin kayo niya kasi pag perfect ka magigilty rin Lahat po tayo. So, lahat po tayo ay nangangailangan ng isang sakripisyong alay sa Diyos para mapatawad ang ating kasalanan. Ngunit hindi na nga yung mga hayop. Si Jesus na ang ating naging sakripisyo. Once for all time. Hindi niya na uulitin. Hindi pa ulit-ulit. Kaya ikaw, wag mo nang paulit-ulitin sa isip mo yung kasalanan mong ginawa. Kaya pag lumapit ka kay Lord, Lord, nakagawa na naman ako ng kasalanan ko. Ano yun? Hindi ko na alam yan. Nilinis ko na yan Di ba last year, nagawa ko to? Nagawa ko na naman, Lord. Ang alin? Hindi na maaalala ng Panginoon yan. At sinabi niya pa, dito sa rin sa Hebrews, and I will not remember your sin no more. Hindi na aalalahanin ni Lord ang iyong kasalanan. Kaya ba ni Lord hindi alalahanin ang ating kasalanan? Kaya niya. Bakit? Diyos siya. Yung alaalang ginawa mong kasalanan, pwede niyang tanggalin, at nawala na. Kaya every time lalapit ka sa Kanya, hindi ko na alam yan, anak. Ano ba yung sinasabi mo? Pero gusto mong ipaalam, tanungin mo misis mo, alam na alam pa yan. Tanungin mo mister mo, hindi malimutan. Pero ang pinakamahalaga, si Lord nalimutan na yan. Kahit ikaw hindi mo nalimutan, asawa mo hindi nalimutan, mga tao sa paligid mo laging napapaalala, pero si Lord, ano yun? Hindi ko na alam yan. Nagawa mo pala yun? Hindi ko na alam yan. Dahil enough na ang ginawa ng ating Panginoon. One time for us to have a guilt-free life. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus! Woo!